everyone! Welcome back to another online loan platform review. At meron po tayong request na silipin ko daw tong si CashGuard. Mada-download po sa Google Play Store. Nako, 3,500 times 2 yung offer. Reject pa. Kahit na sinasabi niyang pwede kang humiram ng up to 25,000 pesos, is it worth your time? Kaya mas mabuti pa guys, panoorin niyo na lang yung video na to bago niyo susubukan na. Ang dami niyo dapat malaman guys. At saka kayo mag-decide kung talaga bang makikipagsapalaran kayo sa loan app na to. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At dito, sinisilip po natin yung iba't ibang mga online loan platforms para kayo meron advanced knowledge. Bongga. Advanced knowledge kung okay ba yung loan app o hindi. Or kung siya silipin kung ano bang meron. So take note guys that this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Because sinubukan ko yung loan app, dinownload ko siya kasi hindi naman po tayo mag-share ng ating knowledge about a loan app na hindi natin sinubukan. And kung bago pa kayo dito sa channel, please subscribe because ito po yung mga topics natin at para hindi kayo mahuli kung sakali ako mag-vlog about loan apps na mas maganda yung offer kasi sa 3.5 na offer ng loan app na to, patakabell notification kayo guys. So ayun nga, 3,500 yung offer niya at ewan ko paano dumoble. So doble rin yung sinubmit niya, doble rin yung reject. Ang sakit best. Pero I think it's a blessing in disguise. So, meron bang na-approve sa loan app na to? I don't know, pero if you're just gonna check the comment section, ang daming nagsasabi na parang nangunguha lang ng information yung loan app na to. But wait, kung ayaw nyo maniwala sa akin, okay? Kasi baka magsabi ko, bitter ka lang kasi hindi ka na-approve. Silipin nyo na lang yung mga screenshots na ibabahagi ko sa video na to para kayo magkaroon ng idea bago nyo siya subukan. So, ayun nga guys, mada-download lang po siya sa Google Play Store and as far as I know, kasi chinek ko rin siya sa iOS, wala po siya doon. Si CashGuard, sabi niya high loan amount daw, 25,000 pesos. Kung totoo yan, at kung maganda yung kanyang offer, why not, diba? And, yung bakit may plan A, plan B, para mga ganun. Ano ba yan? So, 10,000. Quick and easy, no additional fees daw. Well, panoorin nyo na yung video na to guys and take note ng mga screenshots na i-share ko sa inyo. May 4.7 stars pa siya, but nako, may yung mga nagbigay sa kanya ng 5 stars dyan. Think twice kung maniniwala kayo o hindi. Anyway, so ayun, dinownload ko siya. Ito po si CashGuard and yung mga hihinyang permissions kasama na doon yung SMS, installed apps permission na masilip kung anong mga apps na sa cellphone nyo. Surprisingly guys this loan app is registered po sa Securities and Exchange Commission. Well, kahit na registered sa SEC, that does not automatically mean na okay siya, diba? Kaya dapat nag-iingat po tayo, guys. So, pagkatapos ko siyang dinownload, ayan, bumungad yung mga hinihinyang permissions, and then, syempre, hingi na siya ng access to location, and then, hindi pa nga ako nagbibigay ng phone number, meron na siyang pa 12,000 na drama na. Sabi niya, fast approval daw and instant disbursement unless ma-instant reject ko. So, click ko yung apply now, naglagay po ako ng phone number ko, and, at least, the good thing, guys, yung OTP nang gagaling talaga kay CashGuard, hindi sa kung ano-anong number. Even so, tapusin nyo muna pa rin yung video. And yung kanyang, mag-aagi ka dun sa kanyang privacy policy na pinakita ko nyo. Kung saan pinapakita nyo kung anong mga access na kailangan nyo sa phone mo. And then, pagkatapos mo mag-OTP, mag-create ka ng password. And here's another red flag, guys. Tinanggap nyo po yung very, very easy password. So, I don't feel secure. Pag yung loan app, napakadali po yung pinapagawang password. So, after naka-login ako, from 12,000 naging 10,000 pesos at parang lumabas dalawang offer. O, ayan, 8,000 new products to 8,000. O, doon na ako nagsimulang makasmell ng something questionable. Fishy. Humingi po siya ng mga personal information. And, yung pinakaayaw ko sa lahat, guys, kailangan mo magbigay ng social account. It could either be your Facebook, Viber, WhatsApp, Skype. The big question is, bakit? Diba? Hirin siya ng 3 contacts, contact references. Pipiliin mo yan from your phone book and then hihingi po siya ng work information at kailangan mo mag-provide ng company name kahit na sinabi mong unemployed ka. And kailangan mo rin mag-provide ng company phone and company address. Inconsistent, diba? Magsi-selfie ka at may instructions po siya kung paano gawin yung selfie. You need to hold your phone upright, align your face with the frame, keep your face unobstructed, and after taking the photo, tap X. So, gaganong-ganong ka guys, oh. Ayan. Ayan.
And then, i-click mo lang yung next pagkatapos yung tanggapin yung selfie mo at saka ka mag-provide ng ID mo. That could either be UMID, passport, TIN, driver's license, SSS, postal, and voter's ID. PhilHealth, pwede rin. Pero, again, yung big question natin dito is it worth our precious personal information. Kaya mahalaga na tapusin mo yung video. So, pagkatapos kung napicturean yung ID, ikaw yung manual na magta-type ng mga ID number, mga ganon, kasi hindi po siya automatic na nakaka-capture. At saka lumabas yung kanyang multiple offers. Doon ako nagduda, guys. Kasi bakit? Bakit may new plan, cash plan, yung ganon. And then, pag click ko ng first one, humingi po siya ng access sa calls, manage and make phone calls, view SMS messages, and nag-evaluate siya. After 60 seconds, and while hinintay ko matapos yung kanyang evaluation, nilagay ko po yung aking withdrawal method. Any withdrawal channels could be GCash, PayMaya, GrabPay, Coins, PRD Pawnshop, MU William. And then after 60 seconds, lumabas yung kanyang offer, Cash D, tsaka Cash G. Notice na sa taas, guys, meron pong maliit na checkmark. Huwag kayong pindot ng pindot kaagad. Huwag nyo i-click yung confirm. Take note na ha, sinilip ko yung lending policy kasi alam, hindi nyo yan tinitingnan eh. So, sinilip ko po yung lending policy. And dun sa kanyang lending policy, sinasabi niya that the borrower, ang OA niya guys, for a loan na 3.5 lang, ang OA niya. Example, hindi ka makabayad and if legal action, sabi ko sa inyo, yung OA niya is required to recover unpaid amounts, the borrower agrees to pay attorney's fees equal to 20% of the total outstanding balance with a minimum charge of 10,000 pesos plus collection cost. Saka siya, kaya guys, pag-isipan nyo, ayaw natin ng sakit sa ulo. Anyway, so meron siyang offer na 3,500, 3,500, dalawa. Huwag kayong pindot ng pindot. Nyo munang i-confirm. I-click nyo yung view details, guys, at dun nyo makikita meron siyang kakaltas. O ayan, pakita niyang dun sa view details, meron siyang breakdown ng kanyang kaltas. Meron siyang interest, 122, account management fee, 319, platform service fee, blah, 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 credit fee, 321, which means na yung ikakaltas niya, management fee is 1,400, so 2,100 na lang yung matatanggap mo sa 3,500. And I still remember, guys, na in-uncheck ko po or yung isang plan dyan. Kasi lumalabas si Cash Plan D at si Cash Plan G and may check. In-uncheck ko po si Cash Plan G. Yung sinamit ko lang bali si 3,500 lang under kay Cash Plan D. Pero lumabas na dalawa po yung sinamit niya. Cash Plan D tsaka Cash Plan C. Dalawa po yung naging pending. So, does this mean na pag dalawa yung approve. Yung matatanggap ko pala is 4,200. Tapos kumita siya ng 2,800. Nababayaran mo, ibabalik mo sa loob ng 7 days. Hindi po fair yan. At buti lang guys, na-reject. So, 2,350 na offer. Na-reject din. And okay lang. Kahit na-reject ako sa loan app na to kasi hindi po maganda yung terms niya. Take note na kakaltas po siya ng 1,400 and that's like 30-35% of your loan. No go. Huwag tayo lumapit sa ganitong mga loan apps. Kahit na-registered po siya sa SEC, pero hindi po maganda yung terms niya. So, kung ako lang masusunod kung makikinig man kayo, then I would stay away from this loan app. But then, decision nyo po yan. Ako ay nagpapakita lang, nag-share lang naman ng experience ko. Just remember, pinag-iisipan po yung mga to. Ayaw natin ng sakit sa ulo. So, since sabi ko, kung ako lang masusunod, lalayuan ko yung loan app na to. And that's all for today. I'll see you on my next vlog.